Mga lolo at lola, tatay at nanay, pakinggan ninyo ito ng mabuti. Ngayong Mayo 20, 2026, opisyal na itong kinumpirma. Lahat ng SS at GSIS pensyonado ay makakakuha ng pa 1,000 hours na karagdagang benepisyo sa kanilang buwanang pensyon. Hindi ito chismis, hindi ito rumore sa Facebook. Ito ay opisyal na anunsyo mula sa pamahalaan. Ngunit narito ang mas kritikal na bahagi, mayroon kayong deadline na Mayo 20, 2026 para sa inyong ASYOP o Annual Confirmation of Pensioners. Kung hindi kayo makakakilos bago ang petsang iyon, ang inyong buong pensyon kasama na ang bagong 1,000 na dagdag ay maaaring masuspend ng walang anumang babala. Kaya naman, huwag pong aalis, ang susunod na ilang minuto ay maaaring magligtas ng inyong 3 buwang pensyon. Mga mahal naming lolo at lola, tatay at nanay at sa lahat ng aming mga kapwa Pilipino na nagmamahal at nag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Maaari akong magsimula sa isang tanong. Ilang taon na kayong nagbabayad ng kontribusyon? 10 taon? 20 taon? Marahil ay higit pa roon. Alam namin kung gaano kasakit ang katawang pinagod ng maraming dekada para sa pamilya, para sa mga anak, para sa kinabukasan na ngayon ay narito na. Kaya naman ang bawat sentimo ng inyong pensyon ay hindi basta-basta ibinibigay. Ito ay kinita ninyo. Ito ay inyong nararapat. At ngayong araw na ito, partikular na ngayong Mayo 20, 2026, mayroon kaming 2 balita na talagang kailangan ninyong marinig. Isang maganda at isang kritikal. Una, ang magandang balita. Ang opisyal na kumpirmasyon ng 1,000 na dagdag sa lahat ng SSS at GSIS pensyonado ngayong Mayo 2026. Pangalawa, ang kritikal na babala ang ACO deadline na Mayo 20, 2026 na kung hindi ninyo matutugunan bago sumapit ang petsang iyon ay maaaring magdulot ng pagkasuspend ng inyong buong pensyon. 2 bagay lamang ito. Ngunit ang 2 bagay na ito ay maaaring magbago ng inyong buhay sa susunod na ilang buwan, positibo man o negatibo, depende sa inyong gagawin pagkatapos ng video na ito. Magsimula tayo sa pinakamagandang balita. Ayon sa pinakabagong opisyal na ulat mula sa pamahalaan ngayong Mayo 2026, parehong kinumpirma ng Social Security System o SSS at ng Government Service Insurance System o GSIS na magkakaroon ng 1,000 na karagdagang benepisyo ang lahat ng karapat-dapat na pensyonado. Ngunit bago pa man tayo masyadong masaya, kailangan nating maunawaan kung saan nanggagaling ang dagdag na ito at bakit ito ibinibigay ngayon. Ang 1,000 na karagdagan ay bahagi ng tinatawag na Cost of Living Adjustment o COLA. Isang hakbang ng gobyerno upang tulungan ang ating mga nakatatanda na harapin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, gamot, transportasyon at iba pangunahing pangangailangan ng buhay. Alam ng gobyerno at alam nating lahat na ang buhay ngayon ay mas mahal kaysa dati. Ang 1 kilo ng bigas na dating nagkakahalagang petreferin ay ngayon ay halos 2 beses na ang presyo. Ang mga gamot para sa maintenance tulad ng para sa hypertension, diabetes o arthritis ay hindi rin mura. Kaya naman ang dagdag na ito ay hindi luho. Ito ay pangangailangan. Para sa mga SSS pensyono, narito ang mga konkretong numero na kailangan ninyong malaman. Ang minimum na buwan ng pensyon ng SSS ay kasalukuyang nakatakda sa 5,800. Sa karagdagan ng 1,000, ang bagong minimum na matatanggap ng isang karapat-dapat na pensyado ay magiging 6,800 bawat buwan. Ito ang pinakamababang halaga. Kung ang inyong mga kontribusyon ay mas mataas, kung matagal kayong nagbayad sa SSS o kung mas marami kayong credited years of service, ang inyong aktwal na pensyon ay mas mataas pa rito. Ang 1,000 na dagdag ay ilalagay sa ibabaw ng anumang halaga ng inyong kasalukuyang pensyon. Sa isang taon, ang 1,000 na dagdag na ito ay katumbas ng 12,000 na karagdagang kita. Para sa maraming pensyado, ang 12,000 na iyon ay katumbas ng maraming buwang supply ng maintenance medicine o kaya naman ay pambayad ng kuryente at tubig sa loob ng ilang buwan. Hindi ito maliit na bagay. Para naman sa mga GSIS pensyonado, ang ating mga dating kawani ng gobyerno tulad ng mga guro, pulis, sundalo, nurses sa government hospitals at iba pang dating empleyado ng estado, katulad din ang sitwasyon.
Ang lahat ng tumatanggap ng GSIS Basic Monthly Pension ay makakakuha rin ng 1,000 na karagdagan. Kasama rin dito ang mga tumatanggap ng survivorship pension, ang mga buuda-odo ng dating GSIS member at ang mga tumatanggap ng disability pension. Gayunpaman, para sa mga nasa survivorship at disability categories, ang eksaktong halaga ng karagdagan ay maaaring mag-iba depende sa inyong partikular na sitwasyon. Ang pinakamabuting gawin ay personal na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na GSIS branch o tumawag sa GSIS Contact Center sa numero 888-474747 para ma-verify ang inyong eksaktong bagong buwan ng benepisyo. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa staggered release schedule. Marami sa inyo ang maaaring nagtataka kung bakit hindi pa natatanggap ang dagdag na 1,000 sa kanilang account. Ang sagot ay simple. Ang pagpapalabas ng pensyon ay hindi sabay-sabay para sa lahat ng pensyonado. Ginagawa ito ng SSS at GSIS sa pamamagitan ng tinatawag na staggered release schedule, kung saan ang petsa ng pagpapalabas ay nakadepende sa huling dalawang numero ng inyong SSS o GSIS ID number. Para sa mga may ID number na nagtatapos sa hanggang 19, ang pagpapalabas ay sa unang linggo ng buwan. Para sa mga 20 hanggang 39, ikalawang linggo. Para sa mga 40 hanggang 59, ikatlong linggo. Para sa mga 16 hanggang 79, ikaapat na linggo. At para sa mga 20 hanggang 99, sa huling araw ng buwan. Kaya huwag kayong mag-alala kung hindi pa lumalabas ang inyong pensyon sa simula ng buwan. Sundan lang ang schedule na ito at kung may katanungan, tumawag sa SSS Hotline 1455. Ngayon, dumating na tayo sa pinakakritikal na bahagi ng ating pag-uusap ngayon, ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners at ang deadline na Mayo 20, 2026. Ang ACOP ay ang proseso kung saan kailangan ng bawat pensyado na patunayan sa SSS o GSIS na siya ay buhay pa at nananatiling karapat-dapat na tumanggap ng pensyon. Ito ay hindi isang option, hindi ito isang kahilingan lamang. Ito ay mandatory sa pilitan para sa lahat ng SSS at GSI pensyonado na hindi pa nakakakumpleto ng kanilang ACOP para sa taong 2026 at ang deadline ay Mayo 20, 2026. Sa ngayon, Mayo 16, 2026 na. Ibig sabihin, mayroon kayong 4 na araw na lamang. 4. Kaya kung hindi pa kayo nakakakilos, ang oras ay ngayon na. Bakit ito sobrang importante? Dahil kung hindi kayo makakakumpleto ng ACOP bago ang Mayo 20, 2026, ang inyong pensyon kasama na ang bagong 1,000 na dagdag ay maaaring masuspend ng walang anumang abiso. Adong masaklap na balita, ang proseso ng pag-alis ng suspension pagkatapos na ito ay mangyari ay maaaring tumagal ng 2 hanggang 3 buwan. Isipin ninyo iyon, 3 buwan na walang matatanggap na pensyon dahil sa isang simpleng proseso na hindi nagawa. Kaya naman huwag nating hayaang mangyari iyon. Sino ang kailangang mag-akop? Una, lahat ng SSS Old Age Pensioners. Pangalawa, lahat ng SSS Disability Pensioners. Pangatlo, lahat ng GSIS pensyonado na hindi pa nakakatupad ng kanilang Twin Town 26 ACOP. At pang-apat, ang mga benepisyaro na tumatanggap ng survivorship pension. Kung hindi kayo sigurado kung kailangan pa ninyong mag-AP ngayong 2026, ang pinakamabuting gawin ay tumawag agad sa SSS Hotline 1455 o sa GSIS Contact Center 88474747 at itanong ang inyong kasalukuyang ACOP status. Mas mabuting magtanong kaysa mapagsisihan sa bandang huli. Paano ba ginagawa ang ACOP? Meron tayong 2 paraan. Una, ang Gleany na para sa mga may access sa internet o may anak o apo na makakatulong. Para sa mga SSS pensyonado, pumunta sa MySS portal sa website na www.sss.gov.ph o i-download ang MySS mobile app sa Google Play Store o Apple App Store. Mag-login gamit ang inyong SSS number at password. Hanapin ang Annual Confirmation OOP option sa loob ng portal at sundin ang mga hakbang na ipapakita sa screen. Karaniwang kailangan lang ninyong mag-upload ng larawan ng inyong valid ID at kumpletuhin ang ilang tanong para ma-verify ang inyong pagkakakilanlan.
para sa mga GSIS pensyonado. Pumunta sa GSIS portal sa website na www.gs.gov.ph at gawin ang parehong proseso. Ilogin ang inyong account at hanapin ang ACOP confirmation option. Pangalawa, ang personal na paraan para sa mga hindi gumagamit ng internet o mas komportabling pumunta ng personal sa opisina. Pumunta sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch. Magdala ng inyong valid ID. Maaring senior citizen ID, pasaporte, UMED card o inyong pensioner's ID. Gamitin ang priority lane para sa mga senior citizens. Ito ay inyong karapatan ayon sa batas at huwag kayong mahiyang ipagtanggol ito para makatipid ng oras at lakas. Magsimulang pumunta ng maaga bago mag-8 ng umaga para maiwasan ang mahabang pila. Magdala ng 2 kopya ng lahat ng inyong mga dokumento para hindi na kailangang bumali kung kulang ang kopya. At kung maaaring magdala ng kasama, isang anak, apo o kamag-anak para sa inyong kaligtasan at para may makatulong sa mga form upang maunawaan natin kung paano makakaapekto ang mga pagbabagong ito sa aktwal na buhay ng ating mga pensyado. Tingnan natin ang 3 tunay na halimbawa. Una, si Lola Nena 62 taong gulang, isang dating labandera at kasambahay na nagbayad ng SSS contribution sa loob ng 15 taon. Kasalukuyan siyang tumatanggap ng 800 bawat buwan bilang minimum na SSS pensyon. Sa bagong 1,000 na dagdag, ang kanyang buwanang pensyon ay magiging 6,800. Sa isang taon, ito ay katumbas ng 12,000 na karagdagang kita sapat para sa maraming buwang supply ng gamot o pagkain. Ngunit narito ang babala para kay Lola Nena. Mayroon siyang natitirang SSS loan na nagkakahalaga ng POF 8,400. Dahil dito, ang SSS ay otomatikong magbabawas ng bahagi ng kanyang pensyon para sa utang na ito. Sa unang ilang buwan, posibleng lamang ang matatanggap ni Lola Nena habang binabawas ang kanyang loan balance. Ang aral dito, bago umasa sa buong halaga ng inyong bagong pensyon, alamin muna kung mayroon kayong natitirang utang sa SSS o GSIS. Pangalawa, si Tatay earning 68 taong gulang, isang dating guro sa public school na naglingkod ng 20 taon bago mag-retire. Ang kanyang basic monthly pension mula sa GSIS ay 1,850 bawat buwan. Sa 1,000 na dagdag, ito ay magiging 19,500 bawat buwan. Sa isang taon, ang karagdagang 12,000 ay sapat para sa kanyang maintenance medicine sa loob ng maraming buwan. Ngunit narito ang problema ni Tatay Earning. Hindi pa niya nakumpleto ang kanyang ASOP para sa 2026 at hindi siya marunong gumamit ng internet. Ang solusyon, hinilingan niya ang kanyang anak na samahan siya sa pinakamalapit na GSCS branch bago mag-MO20 2026. Para sa mga katulad ni Tatay Earning na hindi makakapunta ng personal dahil sa sakit o kapansanan, maaaring magpadala ng authorized representative na may special power of attorney o SPA. Makipag-usap sa inyong GSIS branch tungkol sa proseso ng SPA. Pangatlo, si Lola Siling, 75 taong gulang, isang buuda ng dating SSS member. Siya ay tumatanggap ng survivorship pension na 3,100 bawat buwan. Para sa mga nasa survivorship pension category tulad ni Lola Siling, ang karagdagang 1,000 ay maaaring mag-iba, posibleng 500 hanggang 1,000, depende sa kategorya ng kanyang benepisyo. Ang rekomendasyon, personal na pumunta si Lola Tiling sa pinakamalapit na SSS branch o tumawag sa SSS Hotline 1455 para maklarify ang eksaktong bagong halaga ng kanyang buwanang benepisyo. Ngayon, nais naming ibahagi sa inyo ang ilang mahahalagang babala. Una, tungkol sa benefit offset o sealback. Kung mayroon kayong natitirang utang sa SSS o GSIS, maging ito man ay salary loan, emergency loan o calamity loan, ang sistema ay automatikong magbabawas ng bahagi ng inyong pensyon para sa utang na ito. Ang magandang balita, maaari kayong mag-apply para sa loan restructuring upang mabawasan ang buwanang bawas. Magtanong sa inyong SSS o GSIS branch tungkol sa loan restructuring options. Pangalawa, mag-ingat sa mga scammer. Sa panahon ng malalaking balita tulad nito,
Laging lumalabas ang mga taong gustong samantalahin ang ating mga nakatatanda. Mag-ingat sa mga taong nagtatanong ng inyong SSS o GSIS number, PIN o password sa telepono, text o social media. Mag-ingat sa mga nag-aalok ng serbisyo para mapabilis ang inyong dagdag na pensyon laban sa bayad. Mag-ingat sa mga nagpapadala ng mga link na kamukha ng MIS o GSIS website ngunit hindi opisyal. Tandaan, hindi kailanman hihilingin ng SSS o GSIS ang inyong password sa telepono. Kung may tatawag sa inyo na nagbibigay ng ganitong impormasyon, ibaba agad ang telepono at i-report sa SSS o GSIS. Pangatlo, iwasang maniwala sa mga maling balita sa social media. Maraming kumakalat na maling impormasyon sa Facebook at TikTok tungkol sa pensyon. Palaging i-verify ang impormasyon sa mga opisyal na pinagkukunan ang SSS official website sa www.ss.gov.ph. Ang GSIS official website sa www.gss.gov.ph. Ang SSS hotline 1455 at ang GSIS contact center 88474747. Kung may narinig kayo o nabasa tungkol sa pensyon na hindi kayo sigurado kung totoo, huwag agad maniwala at huwag agad i-share. I-verify muna sa mga opisyal na pinagkukunan. Dahil isla pang pakay na naswinamengs bigyang diin ang pagkumpleto ng ACOP bagso ang Mayo 20, 2026 ay ang pinakaligtas na paraan para maprotektahan ang inyong pensyon. Sa katunayan, huwag na tayong maghintay hanggang Mayo 20. Ito ang opisyal na deadline, ngunit ang mas maaga, mas mabuti. Kung maaari, gawin na ito ngayong araw, Mayo 16, 2026 o bukas ng pinaka-latest. Isipin ninyo na ang bawat araw na inantay ninyo ay isang araw na mas malapit na tayo sa deadline at mas malaki ang tansa na may mangyaring hindi inaasahan na pumipigil sa inyo na makakilos. Mga kaibigan, habang tinatapos natin ang ating pag-uusap ngayon, nais naming ipaalala sa inyo ang isang bagay na madalas ay nakalimutan. Ang inyong pensyon ay hindi awa ng gobyerno. Ang bawat piso ng inyong pensyon ay pinaghirapan ninyo. Ang bawat kontribusyon na inyong binayad sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho sa pabrika, sa bukid, sa opisina, sa klase, sa ospital, sa lansangan ay nagbubunga ngayon. Ito ang inyong nararapat. At bilang mga taong nagmamahal sa inyo, ang aming hiling ay simple lamang. Huwag hayaang masuspend ang inyong pensyon dahil sa isang simpleng AOP na hindi na kumpleto. Kausapin ang inyong pamilya ngayon. Ipaalala sa kanila ang deadline na Mayo 20, 2026. Humingi ng tulong kung kailangan ninyo. Walang kahihi sa paghingi ng tulong. Lahat tayo ay nangangailangan ng isa't isa. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, meron kaming isang simpleng kahilingan. I-share ito sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, o ibang mga pensyado na maaaring hindi pa nakakaalaman ng impormasyong ito. Ang isang simpleng pag-share ay maaaring magligtas ng pensyon ng inyong katabing lola o ng inyong kaibigan. Huwag rin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong una sa aming mga update na espesyal para sa inyo. Mahal namin kayo, ingat lagi at tandaan kayo ay karapat-dapat sa bawat piso ng inyong pensyon. M.